Itong tungkol sa panawagan ng mga DDS. Ito yung panawagan nila. Ang panawagan nila ay ano daw, mag-people power na. People power 3 daw, people power 3. At ang nakalagay dito, Marcos resign. Let Aimee to lead people power 3. People power 3 revolution on October 12 in Malacanang. Ganyan yung kanilang mga panawagan ngayon, ha? Kumbaga, si Roque, napanood ko rin yung vlog niya. People power 3 na ang kailangan. Yun naman yung ano ni Harry Roque. Yun naman yung ano niya. Panawagan. Lahat sila people power na, people power. Nananawagan sila sa mga supporters nila na ano daw ang October 12, no? Mga kabunyog, mga kababayan, ibakante ang October 12. Ang nakakatuwa lang dito sa kanilang people power na ito, ang nananawagan nito si Kiko Barsaga. Yung weirdo na na congressman na anti-Marcos. Ang nananawagan nitong people power na ito si Kiko Barsaga. Tapos may mga vloggers na sumusuporta sa kanya. Yung DDS na nagba-vlog din yun sa Mindanao. Yung pinatawag ng CIDG dahil siya yung nanawagan doon sa liwasan kung handa na ba kayo at may lighter na ba kayo, susugod na tayo sa Malacanang. Ang tawag nila sa mga DDS, Kuya Mark daw yun Ayun, may live sa Senate, sa Senado, ang sabi niya, pinapanawagan ko ang mga kapwa ko, yung mga kapwa niya DDS, pinapanawagan niya. Maganda na kayo. Pero wala pa tayong venue kung saan tayo magtitipon-tipon. Imagine niyo yan. October 12 na, wala pa silang venue. Hintayin daw yung venue na sasabihin ni Kiko Barsaga. Hanggang ngayon, wala pang sinasabing venue si Kiko Barsaga. Ay matindi itong mga DDS na ito. Ano bang ito pa. Ito pa yung may post pa sila na ganito. Ito. Sabi nila sa post nila. Ito mga kabunyog. Sabi dito, pakikalat ng mensahe para alam ng lahat. October 12, tatanggalin nila ang signal para hindi tayo makapag-live at makatawag ng backup. Pero kapag nakita nyo ang liwanag ng laser na kulay green sa kalangitan, ibig sabihin, nagsisimula na ang People Power Revolution. Kung saan galing ang ilaw, nandun ang mga tao. Basta, punuin ang Manila at papuntang Malacanang tayo. To Aimee, ito na ang panahon para bumawi ka sa mga Pilipino. To General Bronner, tama ka, magulo kapag ang nasa mababa ang nag-withdraw. Pero kapag ikaw ang gumawa nito, payapa kasi susunod sa iyo lahat ng sundalo. Yan daw, kinukot nila si Kiko Barsaga. parang na, na yata, ano bang masasabi natin dito sa mga DDS na to? Unang-una kasi, ang problema ng kanilang people power, matagal na yang nananawagan ang mga DDS ng people power. Ang problema nila, walang people. Nung panahon na si Harry Roque nandito pa sa Pilipinas, nananawagan na yan ng people power. Pumupunta rin sila dun sa EDSA. Kasama nila yung mga vlogger ng DDS. Nandun sila sa EDSA. EDSA Shrine ang paborito nila. Ilan ang sumama kay Harry Roque noon? 35 yata o 50. Tapos nung kinalaunan, si Eric Celis na ang nagli-lead ng patawag ng people power. Ganun din ang umaattend. 35, 50. Nung inaresto si Kibuloy, nagrally sila sa liwasan. Hindi naman nakapag-generate ng people power. Nung inaresto si Duterte, dinala sa ICC, hindi naman sila nakapag-generate ng people power. Wala talaga, ang people power, hindi nila kaya yan. Tapos noong September 21, may malaking rally sa Luneta sa umaga. Hindi kanila yon, hindi DDS yun. Mga leftist yun, mga kabataang aktivista. Ilan yun? 100,000. Buti pa yung mga leftist nakapagpatipon ng 100,000 sa Luneta. Yung civil society, Tindig Pilipinas, Akbayan, Liberal, yung sektor ng yung simbahan, nagrally naman sa
EDSA PPM, September 21. Ayun, 100,000 din yon. Hindi DDS yun. Buti pa yung mga estudyante, kabataan, mga aktivista, mga leftist, mga simbahan, nakapagtipo ng ganun karami. Pero yung DDS, wala. Sinabayan pa nga nila Eric Celes doon sa EDSA Shrine. May rally din sila doon. Kunti rin naman. Tapos yung mga retired generals daw, retired na mga opisyal ng military PNP, nagrarally doon din sa Gate 4, Camp Aguinaldo, kukunti din. Sa Liwasan, sila Topacio, nagrarally doon, kukunti din. Tapos in-infiltrate na lang nila yung rally ng mga ng mga kabataan, mga leftist groups, cause-oriented groups, civil society. Ginulo. Yun. Wala ito. Ngayon na naman si Barsaga. Tapos meron pa akong nakikitang panawagan, Manong Chabit, sagutin mo ang barko namin galing ng Visayas, Mindanao, pupunta kami. Gagastusan ba ni Chabit Singson yan? Ang laki ng gastos niya dyan. Pero kasama si Chabit Singson sa nananawagan ng mga people power na yan. Desperado na sila. Gusto na nilang mapatalsik si PBBM at ipalit si Sara. Ang problema, hindi naman yan susuportahan ng taong bayan. Kahit ang taong bayan kontra sa korupsyon, hindi naman papayag ang taong bayan na ang ipalit si Sara. Mas kurap pa yata yan kapag yan ang naging presidente. Kaya wala, hindi uubra yung mga na yan, yung panawagan nila na yan, ang mga people power. At ngayon, si Amy ngayon yung inaanuhan nila na mamuno. Nawang ko lang kung anong comment ni Amy Marcos dito. Bunyog! Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw. Bunyog.